So pag sinabing sa media, networks yan, dyaryo, radio, regional, etc. Tapos minimize ko. No, I'm only talking about national media. And then naging House, Senate, Congress. The longer it takes to pinpoint, diyan pala sa press corps ng Senate, wala palang involved. Diyan pala sa Malacanang press corps, may 2. Diyan pala sa House press corps, may 3. The sooner na may certainty, yung trust hindi against everyone, yung kawalan ng trust hindi sa lahat at sa institusyon, di ba? Pero habang everyone sa suspect and then parang may lumalabas pa na parang may takipan, bababa talaga yung trust. At doble ang problema nun sa Senate. Why? We knew from the start of this administration, may tangkang magkaroon ng People's Initiative at tanggalin ng Senate. So pag bumaksak ang ratings at ang tiwala ng tao sa Senate, not only will you have one less group that will fight corruption, you will also weaken the institution that has so far since 1987 been the guardian of our democratic process. So yun ang problema. Doon ko nahugot yung aking, kasi pinapanood ko yung yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit. Pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron resign, pero wag si Marcos. Resign, pero dapat si Sara. Resign, pero si Marcos lang. Walang dapat mag-resign, dapat makulong. So, dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if? What if the President, the Vice President, lahat ng Senador, lahat ng Congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle? Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, dyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem dun. Will you do it now, sir? No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang ano natin, national renewal, di ba? So, pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Sen, tingin niyo po, pag pinangalahan niyo po, walang susunod sa inyo? Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Coup d'etat, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala ng palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I batas don't or- need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio at yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ang presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days,
ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga roles. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998, became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? Sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So, bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. Pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now, parang ang layo pa ng solusyon, parang walang nangyayari, di ba? Ano sabi ni Einstein, keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is mag-resign lahat. Hindi pa rin, what's the next one? We have to come together, kailangan may vision tayo, paano na ma-solve. So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, sa illegal gambling, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa flood control.